Bakit si Vico Sotto ang tinaguriang one of a kind at generational talent pagdating sa politika ng Pilipinas? Sa gitna ng mga balitang puno ng iskandalo, dinastiya at disinformation sa politika ng Pinas, merong isang pangalan ang patuloy na umaangat. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa resulta. Ang pangalan ay walang iba kundi Vico Sotto. Pero bakit nga ba siya ang tinatawag na generational talent? Ano ba ang meron sa kanya na wala sa karamihan ng mga politiko ngayon? Ngayong 2025, mas makabuluhan ang tanong, si Vico Sotto nga ba ang isang uri ng leader na kailangan natin sa kasalukuyang panahon? Si Victor Ma Regis Vico Sotto ay anak ni na aktor, host Vic Sotto at aktres na Miss Connie Reyes. Pero malayo ang trajectory sa kanyang buhay sa showbiz. Hindi siya lumaki sa limelight, mas pinili niyang tahimik at akademikong buhay. Natapos siya ng AB Political Science sa Ateneo de Manila at kalaunan ay kumuha ng Masters in Public Management sa UP taong 2016. Pinasok ni Vico ang politika bilang konsehal ng Pasig sa loob ng 3 taon. Mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga pinaka-agresibong konsehal. Mahilig sa data, performance-based, budgeting, at citizen participation. Pero ang tunay na pagsubok ay dumating noong 2019. Sa edad na 29, natalo ni Vico ang halos 3 dekadang pamumuno ng Eusebio family sa Pasig, isang political dynasty na tila imposibleng matalo noon. Pero anong dala ni Vico? 3 bagay. Walang fanfare, walang traditional machinery, pero may dalang mensahe, bigyan natin ng bagong mukha ang pamahalaan. At bilang mayor, agad niyang pinatupad ang data-driven governance. Inayos ang procurement system, binawasan ang red tape, pinairal ang transparency gaya ng paglalathala ng budget online, nagpatayo ng mas maraming health centers at pinahusay ang city scholarship program. Pero higit sa lahat, hindi siya nasangkot sa traditional political games. Walang epal, walang utang na loob politics. That's kind of a politics that actually personally gusto ko. Kasi ang utang na loob politics is ito yung tipong buwit-bit sa'yo. At itong bumit-bit sa'yo kahit gaano to karumi, kahit gaano to kasama, hindi mo siya kayang tirahin kasi binit-bit ka niya. Yun yung utang na loob. And it seems like Vico Sotto is not something like that. Nang pumutok yung pandemya noong 2020, si Mayor Vico ay naging isa sa pinaka-epesyenteng local executives. Maaga nagpamigay ng food packs, systemize, hindi gutom sa photo ops, nakipag-ugnayan din sa mga private sector para sa tech-based solutions tulad ng online scheduling ng ayuda. Sa panahon ng vaccine rollout, Pasig ang isa sa unang LGU na naging fully digital ang proseso. Kaya noong 2022, walang hirap siyang muling nahalal. Ang generational talent ay isang termino na kadalasang ginagamit sa sports. Isang player na minsan lang lumitaw sa bawat henerasyon. Sa politika, medyo bibihira ito. Pero si Vico, pasok sa kriteria dahil sa 5 bagay na meron siya. Number 1, visionary. Hindi lang siya reactive, kundi proactive. May long-term thinking. Number 2, integrity. Wala pang napabalitang anomalyang ikinabit sa kanya. Transparency is his brand. Number 3, competence. Marunong yan sa sistema. Hindi umaasa sa karisma lang, anak ng artista or something like that. May diskarte. Number 4, independence. Hindi dumidikit sa anumang partido or trapo. Number 5, empathy. Naiintindihan niya ang karaniwang mamamayan at may track record ng pagkilos. Hindi man siya perfect. Siyempre, sino ba naman ang perfecto? Pinaka-perfecto pagdating sa politics. Pero sa isang sistema na puno ng transactional na pamumulitika, ang ganitong kombinasyon ng 5 bagay na binanggit ko ay bihirang-bihira. Ngayong 2025, marami ang nagtatanong hanggang saan ang mararating ni Vico. May ilan na nagsusulong na tumakbo siya sa national post sa 2028. Pero consistent ang kanyang sagot. Ayusin muna natin ang Pasig. That's retraining itself is political maturity. At habang maraming LGU heads ang nagiging mas concerned sa TikTok
clout kaysa public service delivery, si Vico ay nananatiling grounded. Hindi siya perfect pero reliable. Hindi siya pinakamaganda sa camera pero very authentic. So, sa politika ng Pilipinas, mas nasanay tayo sa mga pangalang paulit-ulit sa pangakong gasgas at leadership na laging may kapalit. Pero minsan may mga leader na dumadating na parang bugso ng hangin. Malinis, maayos, at diretso humampas sa sistemang kinakalawang. Si Vico Sotto ay hindi mesaya, pero siya ay modelo at sa panahong ito, nagutom ang bansa sa tiwala at liderato. Ang isang tulad niya ay hindi lang one of a kind. Siya ay isang pag-asa. Bakit magaling pa rin si Vico sa panahon natin ngayon na 2025? Dahil ito sa mga sasabihin kong bagay at 5 bagay ito. Nais ko na makakasunod ka upang lalo mong maintindihan kung paano nga ba ang tamang uri ng governance. Kasi number 1, consistency in governance. Ngayon 2025, natapos yung unang 6 na taon ni Vico bilang mayor ng Pasig from 2019 to 2025 at marami pa ring LGUs ang bumabalik sa kanya bilang benchmark ng good governance. Hindi lang panimula, kundi sustained performance ang ipinakita niya. Ang anti-corruption drive niya ay hindi humina. Sa halip, lumawak pa ang auditing mechanism sa city offices. Number 2, meron siyang tinatawag nating institutional reforms. Hindi lang puro papogi. 'Di ba? Meron siyang digital governance ng Pasig mas advanced kaysa sa maraming national agencies. Halimbawa, ang Pasig Transparency Portal ngayong 2025 ay updated real-time at may citizen feedback dashboard. Isa ito sa pinaka-functional na citizen government engagement system sa buong bansa. Number 3, meron siyang urban planning and disaster preparedness. Sa gitna ng climate concerns, inilunsad ni Vico ang Green Pasig 2024 to 2023 plan na may konkretong infrastructure projects gaya ng elevated floodways, rainwater, harvesting sa mga barangay at climate resilient housing. Pasig ang isa sa unang LGUs na may preposition AI-driven disaster warning system partnered with local universities. Number 4, syempre yung leadership style, mature but not flashy. Habang lumalaki ang social media pressure ng mga politiko para maging showbizy, nanatili si Vico sa work first, noise later philosophy. Hindi siya sumasawsaw sa national drama, hindi rin siya nagpapagamit sa political factions. Minsan siyang tinanong tungkol sa mga 2025 national issues. Halimbawa, red tagging, inflation, Intel funds, at lagi niyang sinasagot ay may principled pragmatism. Hindi ako national official pero hindi rin ako pipikit kung may mali. And number 5, high public trust rating according sa survey natin ngayon 2025. Ayon sa Pulse Asia survey, si Vico Sotto ay may 83%. Napakataas niyan, Diyos ko po. 83% trust rating sa Pasig at rank number 1 sa most admired LGU official nationwide for the 4th consecutive year. Hindi ito dahil sa hype, kundi dahil sa solid performance, metrics, education, healthcare, infrastructure, peace and order, and employment. Alam nyo ba na marami sa ating mga opisyal pagkalipas ng ilang taon lumalamig? Yung iba napapagod, yung iba sumusunod sa sistema. Pero itong si Vico ngayon 2025 ay patuloy na lumalaban hindi para sa hype, kundi para sa prinsipyo. Walang shortcut, walang gimmick, just pure consistency, transparent governance, at sa politika ng Pilipinas, iyon ang tunay na pampihira.